Alam nyo bang mas madali pang gumawa ng kutsinta kaysa photo cheese? Yes, mga mi! Charot! Pero totoo, napakadali lang din talaga gawin itong kutsinta at napakasimple lang din ang mga ingredients. Kaya naman magluluto tayo ngayon ng kutsinta na may yema sauce. At naglagay na nga tayo ng 1/4 cup muscovado sugar, 1 and 1/2 water. I-dissolve muna natin tong asukal sa tubig bago tayo maglagay ng mga dry ingredients. Naglagay na rin ako ng kunting asin pampaalat-alat. At kung natunaw na nga ang asukal, ay ilagay na natin ang 1/2 cup cassava flour, 1/2 cup all-purpose flour at dapat ay sinasala natin ito para matanggal yung mga dumi-dumi kung meron man. Haluin lang natin to hanggang sa matunaw yung mga flour sa tubig. Kaya pala muscovado sugar ang gamit ko dito ay hindi na tayo gagamit ng food coloring na orange or di kaya yung aswete. Natural lang tayo dito. Charot. Ayaw ko na sana maglagay dito ng powder milk dahil yema sauce na nga yung gagamitin nating pinaka-toppings pero gusto ko pa rin yung masarap. Kaya naman ay maglagay tayo ng 3 kutsarang powder milk para sa reseping ito. Ito yung gusto ko, yung kakanin palang malinamnam na. Mas malinamnam naman talaga kapag may powder milk tayong nilalagay. At ang huling sangkap nga na ilalagay natin ay itong lye water, pampakunat ng kutsinta. Maglagay lang tayo ng 1/2 tablespoon. Mabibili ito sa mga baking store or di kaya sa mga online store. Meron din ito sa palengke kaso dito nga sa amin ay kilo-kilo yung pwedeng bilhin lang na lihiya, wala yung pakunti-kunti lang. Sasalain nga natin ito para ma-dissolve agad natin yung mga lumulutang pa dyan at para malinis na din yung ating mixture. Pagkatapos nga natin salain, ay ilipat na natin dito sa container na ito. Mas komportable kasi talaga ako pag ito yung ginagamit ko. Mas maalwan at mas madali maglagay sa mga molders, kaya recommended ko din talaga ito. Kung gusto nyo to, nandyan lang sa basket sa baba, kuha lang kayo kahit ilang piraso pa gusto nyo. I-set aside muna natin to dito tayo sa mga molders. Ngayon ay papahiran natin to ng oil. XL pala ang gamit ko dito, siguro mga 3 kutsara ang kasya nito. Ito yung gagamitin ko dahil malit lang yung steamer ko para isang lutuan lang. At ngayon nga ay maglalagay na tayo sa ating mga molders. I-shake muna natin yung mixture bago ilagay. Nagdagdag na rin pala ako ng medium molder dahil mukhang hindi to magkasya dito sa malalaki. Kita nyo naman yan kung gaano kaalwan maglagay at hindi rin makalat. Kaya gumamit na rin kayo ng ganito. At habang naglalagay nga tayo ay dapat nagpainit na rin tayo ng tubig kasi dapat ay diretso salang na tayo pagkatapos nito. Lulutuin natin to sa loob ng 15 minutes high heat. Masyadong puno itong aking mga molders kaya aapaw ito mamaya for sure. After 15 minutes ay luto na nga, no. Itsura pa lang ay malalaman mo na pero toothpick check pa rin para sigurado. Palalamigin muna natin ito at habang nagpapalamig ay dito naman tayo sa yema sauce. Sa isang kawali ay maglagay lang tayo ng 2 kutsarang asukal. I-caramelize muna natin to. Pag natunaw na ang asukal ay ilagay naman ang 2 kutsarang butter. Tunawin lang din natin ito. Pagkatunaw nga ay ilagay na ang isang lata ng condensed. Hinaan ang apoy para hindi masunog. Lulutuin muna natin tong gatas ng mga 5 minutes at kapag ka-brown na siya ay ilagay na natin ang 1/2 cup water para maiwasan ang patigas ng yema sauce. Continuous lang sa paghalo hanggang sa mag-simmer ito. At kapag ganito na nga yung texture ay pwede na nga ito. Mas lalapot pa ito kapag malamig na. Ngayon naman ay i-unmold na natin ang mga kutsinta at ilagay na natin sa isang lagayan. Sa pag-unmold naman ay gagamit lang ng toothpick para mas papabilis ito. Perfect ang pagkaluto ng kutsinta natin. Mabilis lang i-unmold at ang kinis. Kita nyo naman yan sa gilid. I-unmold na natin to lahat na malagyan na ng yema sauce. Pero bago natin lagyan ng yema sauce, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kakunat itong kutsinta natin. Yung ganitong klase ng kutsinta ang masarap sa niyog na toppings. Grabe, napaka-chewy. Sakto lang talaga yung pagkaluto at hindi rin siya ganun katamis dahil muscovado sugar lang yung gamit natin.